Dumako tayo dito kay Maharlika, eh, akala ko napakagaling ng team nitong si Maharlika, mga kababayan. Sabi ko, alam niyo po yang sila Maharlika, eh, matutulis yang mga yan. Yung team nung social media nila talagang hindi mo malulusutan yan. Eh nako, nalulusutan din po pala mga boss, no? Sabi ko sa sarili ko, aba, hindi pala din ubra yung lakas nila ng pagbablock, yung lakas nila ng mga pagde-delete nung ano, nung saan ba to? Ito, oy, mamaya ka na, huli ka, huli. Yung mga pagde-delete ng comment section, nanonood ako, no? Dito sa live. Siyempre, mas masarap habang ikaw ay nanonood, eh, ikaw, habang pinapakinggan mo yung mga pinagsasasabi, no? Nag-i-scroll ka naman, naggagaganong ka, di ba? Nagbabasa ka ng mga comment section, sabi ko talagang, wala, ang bilis nilang mag-delete ng mga comment section, hindi talaga uubra dito yung mga ano, yung mga gustong magkomento lang, no? Na hindi pabor sa kanila. So, eto nga po. Ayan, mga boss. Pag inakyat ko yan, ayan. Sabi dito, comment yan ha, dun sa live niya. Dun sa ano niya. Lumalabas na magka-line up sila Risa Ontiveros at Marcos pala. Tingnan nyo, ganun agad iniisip ng mga ano, no? Nung mga taon to. Porkit hinahayaan si Senator Risa Ontiveros na maimbestiga yung kay Pastor Kibuloy, eh, ibig sabihin magka-line up na. Hindi po ganun yun, mga kababayan. Maling-mali po yun. Ang presidente natin, mga bossing, hindi namumulitika. Hindi namumulitika in a way, mga boss, na hindi namumulitika in a way na kumbaga parang hindi porkit dilawang ka, eh, hindi na namin papakinggan yung mga sinasabi mo. Hindi porkit nasa side kang yan, eh, hindi na namin hahayaan na imbestigahan si Pastor Kibuloy. Hindi po, wala pong ganun, mga kababayan. So ngayon, eto. Yung mga ganitong mga comment, mga boss, eh, deleted agad to eh. Hindi lalagpas ang ano eh. 5 minuto, dinidelete po agad nila yan. So nung nakita natin, sabi ko, 2 minutes, kaka-post lang pala. Kaya pa siguro hindi pa nila nakikita. So sabi na, nagkomento, sino ay boboto natin? Lineup ni Kibbs or Mang Kanor? Pag nanalo ba ang mga yan, magkaroon na kayo ng magandang trabaho? Ayun. Tayo pa rin ang magsisikap para sa pamilya natin, no? Sila lang naman ang makikinabang diyan. Tapos tayo gagamitin para sa ambition nila. O ayan, may nakisingit po, mga kababayan, habang tayo ay nagba-vlog, no? So, sino ang iboboto natin? Lineup ni Kibbs o Mang Kanor? Pag nanalo bang mga yan, magkaroon na kayo ng magandang trabaho? Wala pa din po, mga kababayan. 'Di ba? Ang gusto lang pong sabihin nung taong nag-komento dito, eh nasa tao pa din po, mga boss. Nasa tao pa din po, no? Yung ikauunlad ng bawat isa sa atin. Nakita nyo, ang gulo, no? Nagpupumilit yan. Kahit nasa Cayman po tayo, talagang kumakatok yan sa pintuan para sama ako sa vlog, sama ako sa vlog. Magaling na nga pong mag-ano yan, bumate. Sasabihin sa inyo na, hi guys! Ayan. Ito, may ano. Talaga lang, may naniniwala pa ba sa mga vloggers? Ano ba yung pinaglalaban nitong si Neil Medina? Sabi ni Salve, Kaparangan, magkasosyo siguro sina Digong at Pastor Kibuloy sa lahat ng bagay na pinagkakakitaan sa masamang paraan. Kaya kay Digong, ipinamahala at ibinigay ang bilyones na ni Pastor. O, pwede din po yan. Talagang lahat yan, mga kababayan, hindi may iwasan na isipin ng taong bayan, mga boss. Ayos yung mga manyakis, magsama sila. Ha, sabi ni Pingoy. So sabi ko, mga boss, kala ko hindi nalulusutan itong mga to. Siguro natutulog yung team, no? Team Maharlika. Tulog siguro kaya nalusutan ng mga ganitong komento. Subukan nyo po, mga kababayan. Pag kayo po ay nagawi doon sa kanilang mga live stream, mga boss, magkomento kayo nung tanong lang, kahit patanong lang, magkomento kayo nung parang tipong kamusta na po yung pulburon video na
sinasabi ninyo, kailan po lalabas? Naku, deleted kayo. Baka block pa kayo. Ganun po sila. Ayaw nilang maipapakita sa taong bayan na merong kumukontra sa kanila. Di ba? Kasi pag nakita ng taong bayan na may mangilan-ngilan o naiwan na ganito doon sa komento sa kanila, ibig sabihin lang po, lahat ng nanonood sa kanila, kahit 6,000, kahit umabot pa ng 100,000 views, hindi po lahat yun ay sumusuporta sa kanila. Yung iba po doon, nanggigigil na siguro, gusto nang mag-type ng ganito, ganyan, ganyan. Hindi makapag-type kasi alam na i-block sila, mga boss. Kaya yung pinapakalat nila, sinisigaw nila, na ano daw, mga bossing, panalo na daw po sila. Malapit na daw pong bumagsak ang gobyernong Marcos. Saan? Ang nakikita ko po, malapit na po, no? Nalalapit na po na humarap sa korte si Pastor Kibuloy. Yun yung nakikita ko. At habang papalapit po si Pastor Kibuloy doon sa mga senaryong ganon, saglit. Parang kayo yung unti-unting nauupos. Kayo yung unti-unting natatalo. Di po ba? Kaya wag niyong gunggungin ang taong bayan. No? Wag niyong gunggungin yung taong bayan. Sabi ni Sir Maynard, nandito alam niyo po ito si Sir Maynard, magkaiba tayo ng paniniwala niya. Pero bakit hindi natin ibinablock, mga kababayan? Kumbaga, lahat naman po tayo dito may karapatan eh. Lahat naman po tayo pwede magtanong. Hindi yung kagaya doon sa kanila, block ka. Ayan, si Sir Maynard, Maynard, di ba ikaw ay naka-block doon kay Maharlika? Di ba? Hindi ka pinapayagang magkomento doon? Ayaw po nila ng mga ganun. No? Ayaw po nila ng mga ganun. Gusto nila maipakita sa taong bayan na yung vlog nila puro kumbaga puro okay. Puro palaban kami sa gobyerno. Yan, yes. Sabi ni Solomon Panao, Sir Mark, si Digong ngayon na ang appointed son of God, hindi na si Kibuloy. Tapos na ang turnover nila kay Digong. Yun ang problema. Nilipat na, no? Merong mga, ano tawag dito? May mga interview si dating Pangulong Duterte. Mga kababayan na hindi siya naniniwala sa Diyos dati. Kaya medyo, taliwa,